You are here, willing our Glory, puri ng Diyos at manatili muna tayong nakatayo sandali habang binabasa natin tong ilang kasulatan sa aklat ng Matthew. Mula natin sa Matthew 27. Yan, Matthew 27. Simula din natin sa 27 at medyo mahaba-haba siya hanggang 54. Sundan na lang din ako sa pagbasa hanggang 54. Pwede nating yan, mayroong Tagalog at mayroong English yan. Sabi niya rito sa 27, nang magkagayoy dinala si Jesus ng mga kawal ng gobernador sa Pretorio at nagkatipon sa kanyang buong pulutong at siya'y kanilang hinubdan at dinamtan siya ng isang balabal na kulay ubi. Sa 29, at sila'y nangagkamakama ng isang putong na tinik at ipinutong sa kanyang ulo at inilagay sa kanang kamay niya ang isang tambo at sila ay nagsiluhod sa harap niya at siya ay kanilang nilibak na nagsipagsabi, "Magalak, hari ng mga Hudyo." At siya ay kanilang niloloraan at kinuha nila ang tambo at sinaktan siya sa ulo. At nang siya ay kanilang malibak ay hinubdan nila siya ng balabal at isinuot sa kanya ang kanyang mga damit at kanilang ilabas siya upang ipako sa krus. At paglabas nila ay kanilang nasalubong ang isang taong taga Cyrene or Cyrene na ang pangalay Simon. Ito'y kanilang pinilit na sumama sa kanila upang pasanin niya ang kanyang krus. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgota, sa makatuwid bagay ang dako ng bungo, ay pinamniya nila siya ng alak na may kahalong apdo at nang kanyang matikman ay ayaw niyang inumin. At nang siya ay kanilang may pako sa krus ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. Sa makatuwid, sugal. Kaya kung gusto niyo ng sugal sa Biblia, ito, sugal ito. Sa 36. At sila ay nagsiupo at binantayan siya roon. At inilagay nila sa kanyang ulunan ang pamagat sa kanya na nasusulat. Pinalagyan pa, "This is Jesus, the King of the Jews." Ito'y si Jesus, ang hari ng mga Hudiyo. Nang magagayoy, ipinakong kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kaliwa. At siya ay nilibak ng nangagdaraan na iginagalaw ang kanilang mga ulo. Parang umiling-iling. At nangagsasabi, "Ikaw na igiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo. Iyong iligtas ang sarili mo kung ikaw ay anak ng Diyos at bumaba ka sa krus." Grabe. Narinig na siguro siya ng mga dumaan na yon. Sa 41, gayon din naman ang paglilibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, yung mga religious, pati ang mga eskriba at mga matatanda nagsipagsabi. Nagligtas siya ng mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagliligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo ay magsisampalataya sa kanya. Grabing pagsubok. Nananalig siya sa Diyos, iligtas niya siya ngayon kung siya ay iniibig sapagkat sinabi niya, "Ako'y anak ng Diyos." At minumura din naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapako sa krus mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9, 9th hour, between 6 and 9, 6 to 9th hour. At nang malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig na sinasabi, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" At nang marinig ito ng ilan sa katayo roon ay sinabi, tinatawag ng taong ito si Elias. At pagkarakay, tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng isang espongha at binasa ng suka, saka inilagay
sa isang tambo at ipinainom sa kanya. At sinabi ng mga iba, pabayaan ninyo, tingnan natin kung paririto si Elias upang siya ay iligtas. Sa 50, at muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At narito ang tabing ng templo'y nahapak na nagkandalawa buhat sa itaas hanggang sa ibaba at nayanig ang buong lupa at nangabaak ang mga bato at nangabuksan ang malibingan at maraming katawan ng mga banal na nangakatulog ay nangagbangon. Sa 53, at paglabas sa mga libingan pagkatapos nang siya ay mabuhay maguli ay nagsipasok sila sa bayang banal at nagpakita sa marami. At ang senturyon nga at ang mga kasamahan niya sa pagbabantay kay Jesus nang mga kita nilang ang lindol at ang mga bagay na nangyari ay lubhang nangatakot na nagsasabi tunay na ito ang anak ng Diyos. At pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita at muli tayong dumulog sa kanya. Dakilang Ama na siyang makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa mga talata mo Lord na kung saan isa man Lord sa mga bagay Lord na napakadakila Lord na ito Lord ay laging naalala Lord sa bawat oras, bawat araw Panginoon at bawat taon Lord ito ay ginugunita. At nakita namin Lord na ito Lord ang nangyari Lord Ama sa Kalbaryo sa iyong anak Panginoon na hindi siya bumuka Lord ng anumang salita. At nagpapakita ito Lord ng napakadakilang araw Panginoon na hanggang sa mga panahong ito Lord ay inaalala ng lahat. Ngunit ito Lord ay makahulugan Lord sa bawat isa sa amin Panginoon na alam namin Panginoon kung ano ang na-effect nito Lord sa aming mga buhay Panginoon at nakita namin Panginoon kung paano nangyari Lord kung paano nahulog ang mundo Lord sa kasalanan na mayroong katubusan Lord na nangyari sa araw na yon. Salamat Ama sa mga talatang ito. Naway magbigay ito Lord ng inspiration Lord sa amin, malinaw Lord na pag-uunawa na makita namin ang kahulugan Lord ng iyong pagkamatay sa araw na yaon Panginoon. At tawa Panginoon sa oras nito ay pagpalain mo Ama sa pamagitan ng iyong mga salita na kung paano pinag-usapan namin Lord ang kanyang pagkamatay, ganun din Lord ang katubusan. Ay makita namin Lord ang bahagi ng katubusan Lord sa mga araw na ito. Ang bawat individual na narito Panginoon, biyayaan mo Diyos. Bawat isa na humihibik Lord, kanilang mga sarili. Na alam namin Panginoon na mayroong isang bagay, there's something wrong in this world Panginoon. Kaya lahat Lord, lahat ay humihibik Panginoon na nag-aantay kami Panginoon ng panibagong mundo Panginoon na ito'y sakdal Panginoon. Salamat Ama, gabayan mo ang bawat isa na narito. Pagpalain mo Lord ang bawat pakinig ng bawat isa Panginoon. Ikaw magbukas Lord ng aming mga pakinig Panginoon at ikaw Lord ang mag-anoint ng iyong lingkod na walang magagawa kung wala ka Panginoon at ikaw ang magsalita Lord sa aming kalagitnaan sa oras na ito at dalangin din namin na linisin mo Lord ang bawat puso at may santabi Lord ng mga bagay na hindi karapat-dapat Panginoon. Linisin mo kami Panginoon at ganoon din Ama, dalangin din namin kapusin ninyo anumang hadlang ng kaaway sa oras na ito at maghari ka Lord sa dakong ito ay yung kalawalhatian Lord ang lumukob Lord sa amin sa dakong ito Panginoon na kami mamaya sa pagkatapos Lord ng gawain ay lalabas Lord tataglay ang pagpapala at kagalakan, pag-ibig Lord, pananampalataya at biyaya. Salamat Ama, sa iyo namin pinaubaya ang lahat ng bagay, yan namin dalangin at binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen at amen. God bless sa inyong lahat. Pwede na kayong umupo. At salamat sa Diyos sa araw na ito na kung saan ay naalaala natin itong message na ito. Actually ay mahaba yung talata natin na binasa. At kung i-break natin ito ay palagay ko taon na naman ang ubusin bago matapos ito. Ano ba yan Pastor Boy? Kasi nandoon yung pagkamatay, nandoon yung tinatawag na pagdilim, nandoon yung lindol, nandoon yung resurrection, maring nandoon ang 40 days and 40 nights, nandoon yung mga type and shadow, nandoon yung pagpako sa krus, nandoon yung pagpasa ng krus, na kinuha yung krus ni Kristo at pinasan. Ganon pa man ay napakadakilang bagay ang araw na ito. So ang message ngayon ay walang PowerPoint. Sabi ko nga ito ay Elenia reading ko lang at balikan yung message na yon na kung saan ay anong message yan Pastor Boy? Anong year? 1960. At sa tingin ng iba pag hindi bukas ang silyo ay parang wala bagang halaga. Pero para sa akin ito ay napakadakilang mensahe sa oras na ito. At ito ay unang binasa natin, ito yung tinatawag na Calvary, di ba? Ito yung pahirap sa kanya, ito yung paghampas sa kanya, ito yung pagpako sa kanya sa krus, di ba?
ito yung tumutukoy sa karawan ng tinatawag na pagpako sa kanya sa krus. Yung bundok na tinatawag na Golgotha, di ba? Calvary, Kalbaryo. At kung para sa ilan, ito ay parang wala lang. Sinong pastor ang narinig nyo yung nag-message ng misis na that day on Calvary? Matagal na kayo same time. Sinong pastor ang nakarinig kayo na nag-message ng that day on Calvary? Wala? Oh, okay lang kung wala. At siguro ay ito ay napakasimpleng mensahe lang dahil laging ito inuulit-ulit. Pero para sa mga believer, para dito sa Veteran Church at para sa akin, ito ay napakadakilang mensahe. So, ano ang nandoon sa tinatawag na Calvary? That day on Calvary. Ano sa Tagalog? That day on Calvary? Sa Kalbaryo, sa araw na yaon. Ganun ba sa Tagalog? Sa Kalbaryo, sa araw na yaon. That day on Calvary. Parang binaliktad mo, Pastor Boy. Minsan kasi yung parang baliktad din kasi pag tinagalog mo, parang kakaiba pag sinundan mo talaga yung words. Kaya pwede mong sabihin na that day on Calvary, sa Kalbaryo, sa araw na yaon. Ayan. Yun talaga, di ba? Pero pag tinagalog mo siya ng tinatawag na word for word, parang mali. Pero pag nakita ko, pag tinagalog pala iba, hindi ko lang alam kung anong salin nito sa tinatawag na spoken word. Kung ano ang pagkasali nila ng pamagat na to. Kasi hindi naman talaga yung message na to, yung pamagat ng message ay parang hindi familiar sa tinatawag na iba, yung message na to. Kasi 1960 nga eh. Pero sa akin, pwede kong i-connect ito sa ating panahon. Ano kaya kung papamagatan ko yung message na that day on Sunset Mountain? Pwede? Sa atin lang yun, di ba? So, hiling ko ng bawat isa ay makinig. Pagpalain kayo ng Diyos na mga narito sa araw na to. Dahil sa message na to na ating tatalakayin before the seals. Tapos sabihin mo, dakilang mensahe before the seals pa yung message mo, Pastor Boy. Okay, titingnan lang natin yung mga talata na to, kung paano binrek ng propeta at nung binasa na niya yung talata, ay basahin natin yung kanyang panalangin. Diyan ka na naman, Pastor Boy, pati panalangin, ipipreach mo na naman eh. So, napakahalaga, maging yung mga panalangin ng propeta sa tinatawag na message na to ay makahulugan. So, limutin muna natin yung mga bagay na kung ano-ano, natural yan sa atin bilang tao. Sometimes, mayroong mga negative thinking, di ba? Nandiyan talaga yan. But biyayaan nawa tayo ng Diyos, nalinisin tayo sa mga araw na to at pagpalain kayo ng Diyos. Bawat isa na nandito kung bakit mayroong nag-udyok sa inyo na pumunta sa araw na to dito sa church. At halos maraming wala, di ba? Kaya hindi naman 7 seal yan, Pastor Boy. Pwede naman nating i-connect sa 7 seal, pwede namang hindi, di ba? Pero depende, 7 seal din ba? Kung sa inyo, kung 7 seal, puro na lang kayo 7 seal. Diba? Kaya God bless. Mayroon na yung silence. Kaya sabi ko nga, kung tatalakayin natin, i-break natin itong talata na to, isang taon, hindi natin mauubos ito. Itong that day on Calvary. Paano kaya nangyari? Diba? Say. Tingnan nga natin yung, simplihan na lang natin yung tinatawag na message. Hello, hallelujah. Parang medyo nagtotrouble yung mic natin. Actually, minsan si Pastor Boy, pag mag-message, parang may halong joke. Pero hindi naman joke, di ba? Hindi naman joke. Kasi binibitawan ko lang minsan, umaawit-awit ako, binibitawan ko lang, hindi lamang isang joke, di ba? Kundi, maging si Brother Branham, nakita ko si Brother Branham pag mag-message, parang may mga ganun din. Para yung mga tao ay mapukaw yung kanilang mga puso at isipan, di ba? Yung atensyon ng tao at makuha nila yung pinaka-point ng tinatawag na message. Actually, laging binabanggit ng tinatawag na mga pastor, yung tinatawag na word na wala bang ibang mic na hindi nawawala-wala. Yung word na reading between the lines. At familiar, yan sa atin yung tinatawag na word na yan na reading between the lines. So, gusto kong, hallelujah, glory, glory. Gusto kong maglagay ng isang tinatawag na backup quote, di ba? Backup quote na kung saan ay mayroong word na binanggit ng propeta at kung baga sa ano ito yung message, ito yung Bible quote na lahat ng mga Kristiyano
Pagdating sa fundamental ay ginagamit ng quote na to. Ano yung quote, Pastor Boy? Bible quote. John 3. Talo pa kayo ng mga denomination kung hindi nyo alam yun. John 3:16. Kasi lahat yan binamanggit, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. So, yung tinatawag na binigay ng Diyos, yung kanyang tinatawag na anak, dahil mahal niya ang tinatawag na sanlibutan. Diba? Yun ang message. Hindi lang message, kundi mayroong tinatawag na dahil sa kanyang pag-ibig ay nagkatawang tao, yung kanyang anak na sinasabi, yung kanyang tinatawag na katawan, na naging tao siya dito sa lupa upang ihandog para sa kasalanan. At ang bunga ng kasalanan ay ang kamatayan. Diba? Kaya kung walang Calvary, ang lahat ay wala. Lahat ay naruin. Diba? Dati namumuhay si Eva at si Adan na mapayapa dito sa lupa. Diba? Mga hayop ay mapayapa. Pero anong nangyari? Si Eva at si Adan na mayroong eternal life ay nagkaroon ng tinatawag na kamatayan. Diba? At nagkaroon din ng effect doon sa buong nilikha. Maging ang mga hayop na dati ang leon at mga uso at mga kordero ay magkasama at hindi nananakit sa isa't isa. Pero ngayon, anong nangyari? Yung leon, kinakain ng tinatawag na tupa. Yung uso ay kinakain yung ibang hayop. Diba? Bumangis ang mga tinatawag na mga hayop at hindi lang yun, maging ang mga tao ay bumangis din. At sa kabila ng lahat ay laging sinisigaw, love, love, love. Diba? Bakit kaya? Ito message of love. Kaya minsan inawit ko na lang Kasi yung word na reading between the lines, nung nakita ko yung inspiration ng word na reading between the lines, ano ba yung reading between the lines? Si Brother Branham ay mayroong sample. Pag siya daw ay mangibang bayan, at tatawag siya sa kanyang asawa, anong kanyang gagawin? Diba? Sasabihin niya sa kanyang asawa, Ma, kumain na bang mga anak? Ma, naayos mo bang tulugan ng mga anak? Ma, mayroon pa ba kayong gastusin? Ma, malusog ba kayo? Huwag niyong pabayaan yung sarili. Naway, huwag kayong magsakit. Alagaan niyo ang mga anak, alagaan niyo ang inyong sarili. Mayroon bang binanggit na pag-ibig doon? Wala, di ba? Pero yung care na yon na pinapahiwatig mo yon sa tinatawag na iyong mga anak, yun ay tinatawag na reading between the lines ay nagpapahayag ng pag-ibig. Pero minsan wala namang sabi, Ma, mahal kita. Wala na Di ba? Yun ang reading between the lines. Yan minsan inawit ko na lang yung awit parang joke lang, pero mayroon akong nakitang inspiration sa mga pangyayari. Diba? Yung humbleness. Minsan yung humbleness ay ginagamit din ng mga tao para sumuko at yumuko ka sa kanila at lumuhod ka sa kanila. Pero ang tunay na humbleness, kahit gaano pakatindi ang tinatawag na tayo mo, maging humble ka sa word. Kung may word kang parang nababangga, sa word ka mag-humble at hindi sa tao. Tama ba? Kaya lahat na lang ng mga pananalita ay sinasakyan ng dyablo. Ang pagiging humble ay doon ka mag-humble sa Word of God. Na kahit durugin ka ng tinatawag na Word of God, kinakailangan mong sumuko sa salita ng Diyos. Yan tinatawag na tunay na humbleness. Kahit 50 years mo pang tinayuan yan, kung nakita mo na kinakailangan i-correct ng Word of God, sinong kukorek sa bawat isa sa atin? Love is always corrective. Sabi nga, sinong kukorek sa atin kung hindi naman tayo nakasiguro kung sino ang tama at mali? So magkukorek sa atin ang word. Ay kami ang may hawak ng word. Sabi, kami ang may hawak ng word. At nakita ko sa end time world, sa mundo ng mga end time, yung position ng bawat isa sa kanilang tayo, yung position ng isa sa bawat tayo, nagbabakura na. At kumbaga sa Ilonggo nagpainto na lang ko. Balan ko man gininto niya. Kung nagpainto na lang ko para sadya. Di ba? So, parang yung ginagawa nila ay parang pinapamakuan na lang yung membro ng marapture tayo, 100% sigurado tayo dito para hindi na makapakinig sa iba. Di ba? Pero kakaiba yung tinatawag na Veterans Church. Dahil malaya tayo dito kung sinong kakausapin natin, kung anong maging tayo natin, dahil hindi natin alam. Diba? Na baka doon, mayroon pang bagay yung tinatawag na binhi pag maipit ng bato, diba? May time and season na grabe ang hirap bago makausbong. Diba? Hindi natin alam. Sa kabila ng tinatawag na pagkukulong ng bawat predestinated seed ay hindi mapipigilan kung dumating ang tinatawag na kanyang time and season.
Kaya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. But actually, nais ng Diyos ng lahat ay maligtas, pero alam niya rin kung sino ang maliligtas at kung sino ang hindi. Kaya yung pag-ibig na yan ay pertin lang doon sa tinatawag na taong kinauukulan. Pwede bang gawin ni Brother Branham yan sa asawa ng iba? Hindi. Sa pamilya niya, pwede niyang gawin yun. Yung pag-ibig niya sa kanyang pamilya. Yung ibang pamilya yun. Pero nais nating makita yung tinatawag na spiritual dito. Sa Calvary, for God so loved the world. Pagdating sa Calvary, sinisigaw ba ni Jesus doon na kailangan kong ipaglaban ito dahil mahal ko kayo? Wala din, di ba? Wala din. Siguro sa panahon ni Kristo, kung nandoon yung kanyang mga alagad na kagaya ng panahon ngayon, siguro sasabihin nila sa kanilang pastor, Pastor Jesus, bakit hindi mo pinaglaban yung aral natin? Tahimik lang si Jesus. Di ba? Iniinsulto, inaalimura. Kaya yung message na tinatawag na message natin na to ay hindi para pang debate. Hindi ito pinatawag na pangpilit. At kung mahal natin yung tinatawag na law, yung ibang tao ay kinakailangan natin magtiis at kinakailangan muna natin manahimik. Bakit? Para doon sa mga tao na nangangailangan nito. At si Kristo naman hindi niya pwedeng namang ipagsigawan doon sa lahat. Bakit? Dahil may mga tao din na hindi para sa kanila yung tinatawag na Calvary. May ordin para sa redemption ng Calvary at may ordin at may mga taong ordin para gawin ang ganon sa Calvary. Nandyan yung Diyos na nagtatawang tao, pinako sa krus, pero hindi nila na-recognize na yun pala ang anak ng Diyos. Marami na siyang ginawa. Marami na siyang sinabi. Pero doon sa Calvary, nung siya naghihirap, di ba? Low. Kaya si Jesus ay tao din. Nahirapan, di ba? Nasasaktan. Ganon din kayo mga membro. Sa tingin nyo kaya, sino dito ang tinatawag na matigas ang puso na hindi nakakaramdam ng kahirapan at nasasaktan? Hindi nakaramdam ng tinatawag na mga pasanin? Sino? Wala. Pastor kaya? The same din ang pastor. Kung tao kayo, tao din ang mga pastor. At ang Diyos din ay nagkatawang tao. Ang pastor, minsan ang nailangan din niya ng magpapalakas sa kanya. Kawawa lang pastor, lagi na lang sa Diyos ang kausap. Pero matatag ang pastor. Dahil lagi siyang dumudulog sa Diyos lang at hindi sa kung kani-kaninong mga tao. Sino ang kakampi ng pastor sa panahon ng siya nangangailangan? Sino ang kakampi ni Jesus sa panahon ng siya nangangailangan sa mga panahon na yun? Parang wala, di ba? Kaya kanya sinigaw na lamang, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Siguro kung mga membro na mga panahon ngayon, di mo pinaglaban, bakit hindi mo sinigaw na ikaw ang anak ng Diyos? Bakit? Hindi mo pinakita. Diba? Sisisihin na naman si Jesus. So walang mapupuntahan. Pero hindi nila nalalaman na ginawa na Jesus yun dahil sa tinatawag na pag-ibig. Pero minsan salitang pag-ibig, wala siyang binigkas. Kaya sabi nga ng tinatawag na kasabihan, action speaks louder than your words. Diba? Kaya naalala niyo, inawit ko. Bakit? Parang joke lang yun, pero hindi joke para sa akin yun. How can you say that you love me? Paano mo sasabing mahal mo ako? Show me that you care. Yung care, bakit hindi siya bumuka ng kanyang bunganga? Dahil kinakailangang mamatay siya sa Calvary para mabuhos ang kanyang dugo. Diba? Para pantubos sa mga kasalanan. So, tingnan natin yung message ng propeta sa that day on Calvary. Basahin muna natin yung tinatawag na panalangin niya. Panalangin. Glory. Hallelujah. Low. Kaya sabi niya dito, nung nabasa ni Brother Branham ang tinatawag na Bible quote, ito yung kanyang panalangin. Let us bow our heads just a moment for prayer. Iyuko natin, sabi niya, ang ating mga ulo para sa panalangin. Panginoon, alam namin na ikaw ang Diyos. At pagkatapos na mabasa namin itong sagradong banal na salita, we can still see that your nature has not changed. Nakita namin ang iyong kalikasan na hindi nagbabago. Ikaw ay Diyos. Ikaw ay laging Diyos, always God. And seem like that Jesus was not going to have any help
that he was taken by the wicked hands and hacked to pieces and spit upon and mocked and hanging on the cross. Sa mga panahon na yan, sabi niya, parang si Jesus ay walang makakatulong sa kanya. Nasa kamay siya ng mga makasalanan. Diba? Was hacked to pieces and spit upon and mocked. Lahat ginawa sa kanya. Hinampas, diba? Inalimura, diba? Sinaktan at ipinako sa krus. Bleeding, dying, dumudugo at namatay. And seemed like there was no help nowhere till even he cried himself. Diba? Nakita natin sa walang makakatulong sa kanya. Hanggang siya sumigaw na lamang sa kanyang sarili. My God, why hast forsaken me? Bakit mo ako Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? But you act in a moment that when nothing else can act. Siya'y kumilos, di ba? Na sa isang tinatawag na sandali, na walang sinuman na makakagawa ng ganun. We are given to know, Lord, that if we have any rivers that we cannot cross, if we have any mountains we cannot go through, God specializes in doing things that others cannot do. Kaya kung may mga tinatawag naman na mga ilog na hindi namin matatawid, kung mayroon man mga bundok na hindi namin kayang akyatin, di ba? Ang Diyos ay mayroon siyang tinatawag na specializes in doing things that others cannot do. Mayroon siyang tinatawag na special na bagay upang gawin ito na hindi magagawa ng ibang tao. Bakit ano to? Kasi sa mga panahon na tayo nangangailangan, pakiramdam natin, may mga, parang example, parang mga kasabihan lang. Sinong mahilig siya sa mga wordly, matindi kayo. Mga si Ape. Saan si Ape? Wala si Ape. Minsan yung mga bata, na-adapt yung mga kasabihan ng mga mundo. Flip-top ka ng flip-top, wala ka namang laptop. Ito o piso, bigyan kitang lollipop. Bili mo ng lollipop. Yung mga kasabihan, ang gagaling ng mga bata, ang gagaling ng mga tao, ng mga walang kwentang kasabihan. Pero dito, pagdating sa mga bagay na dakila, na mga tinatawag, bakit ang bagal? Diba? Sa mga panahon, ito yung parang kasabihan lang ba? Sa mga panahon na may mga ilog na hindi namin kayang tawirin, parang si Makata. Ba? Ang galing pumick up ng mga tao nung tinatawag na something na bagay na kung saan ini-express ng Makata, pero pagdating sa Makata nitong bagay na ito, bakit napakabagal ng tao? Sa mga panahon na kung saan may mga ilog na hindi natin kayang tawirin, sa mga panahon na may mga bundok na hindi natin kayang akyatin, God specializes in doing things that the others cannot do. Nandyan ang Diyos, di ba? Meron siyang special na paraan para gawin itong bagay na to na hindi kayang gawin ng sinumang tao. Kaya sabi niya, you are a specialist on the job. Pagdating sa trabaho, ang specialist ay ang Diyos. For you know the reason of the Calvary. Dahil alam mo ang dahilan ng Kalbaryo. You being God, ikaw bilang Diyos ay infinite, ay nag-iisang infinite. Pag sinabing infinite, anong meaning ng infinite nga, J-Boy? Yan, hindi maubos sa madaling sabi. Hindi maarok, hindi kayang abutin, hindi kayang sukatin. Yan, hindi maubos sa madaling sabi. Hindi kayang sukatin. Ikaw, bilang Diyos, hindi kayang sukatin. Alam mo, ang araw na ito na darating. But when it was fulfilled, then you showed you are God. Pag ito'y naganap na, pinapakita mo na ikaw ay Diyos, you showed who was boss. Nung naganap na yan, di ba? Nung ipinakita mo na ikaw ay Diyos, pinakita mo rin kung sino ang boss. Dito sa church, sino ang boss? Sabi nila ba, pastor? Hindi ako maniwala dyan. Yung ibang pastor talaga, piling boss. Pero ang totoo, ang pastor ay hindi boss. Kung ang pastor ay boss, sino naman ang mga alila ng pastor? Mga membro. Grabe, pero hindi ganon. Dahil lahat tayo dito ay mga alila. Sinong gustong boss dito? Hindi po pwede. That day on Calvary. Ano mayroon sa Calvary? Panalangin pa lang yan, ha? Okay, tingnan natin. You shook the earth and the saints that sleep in the ground come out. Inuga mo daw ang buong mundo at ang mga banal na nakatulog doon sa lupa ay nagsilabas. You blackened the sun and the night. Pinaitim mong araw sa gabi as the darkness of night, showing that you were God. Pinaitim mo ang tinatawag, pinadilim mo ang tinatawag na gabi at nagpapakita na ikaw ay Diyos.
but you seem to be silent so long. O, di ba? Pero bakit parang nanahimik ka ng mahabang panahon? Bakit sa panalangin ni Brother Branham, bakit parang nanahimik ka sa mahabang panahon? Gaano kahaba ang nilakbay ng church ages? Diba? At gaano kahaba ang nilakbay ng mga predestinated seed sa end time? Pero para sa mga panahong yun, parang nanahimik ka ng mahabang panahon. But let us from this draw this conclusion that as long as we are walking in spirit, led by the hand of God, no matter what seems to be wrong. Pero habang, di ba, yung tinatawag, let us from this draw this conclusion that as long, tanay makita na ibigay mo sa amin yung tinatawag na conclusion, yung kasagutan, na habang kami ay lumalakad sa Espiritu at pinapangunahan ng kamay ng Diyos, anumang bagay na parang mali, yet, we are facing Calvary. God will speak in the night. Sabi niya, God will speak in the right hour at the right time. Yun ang hinantay natin. Kaya kahit manahimik, sa tingin natin na nahimik siya ng mahabang panahon, ang sabi ng propeta, ang Diyos ay magsasalita kagad-agad. Hindi. Inaantay yung tinatawag na right hour and right time. Diba? Okay. Ngayon, amang Diyos, we would ask forgiveness of our sins. Ngayon, Panginoon, hiling namin na bigyan mo kami ng at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at mga pagsalangsang. We would ask for your Spirit to lead us. Hiling namin na ang iyong Espiritu ang manguna sa amin. Lead us as the dove lead the lamb. Pangunahan mo kami bilang tinatawag na ikaw ay tinatawag na dove na naglilid sa tinatawag na lamb. Nangunguna yung tinatawag na kalapati na nangunguna sa tinatawag na kordero. Let us be obedient to whatever may befall us, knowing this, that God works all things well. Naway maging masunurin kami sa anumang mga bagay na mangyari sa amin. Alam namin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng mga bagay. Pag sinabing well, mabuti, di ba? Gumagawa ng mga mabuting bagay. At alam namin na yan ay, all right, mabuti. Tama. Be with us today in the service. We pray that you'll save those that are in condition to be saved and seeking for salvation. Dalangin namin ay ligtas mo, Ama, yung nasa kalagayan na dapat silang maligtas at naghahanap ng kaligtasan. Punuin mo punuin mo kami ng iyong buhay na walang hanggan, kung saan naghahanap nito. At dalangin din namin na pagalingin mo ang mga may sakit at may mga karamdaman at naparito upang hanapin ang kagalingan. And we'll praise thee for it. At pinapapurihan ka namin sa mga bagay nito. We ask in the name of your Son, our Savior, Jesus Christ. Hiling namin ito sa pangalan ng iyong anak, kung saan ang Panginoong Hesukristo. Amen. Kaya ito yung message. Doon sa mga panalangin ng propeta, mayroon agad message na pinapahiwatig kung ano ang Diyos, kung paano ang gumagawa ng Diyos, kung paano. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa mga panahon ba? Diba? Sa mga panahon ba na may mga pangailangan tayo, saan tayo dudulog? Sa mga panahon na hindi natin kayang tawirin ang tinatawag na ilog, o hindi kayang akyatin ang bundok. Baka kay kapitan, kay gobernador, kay presidente. Di ba? Sabi nga ng ibang preacher, baka kay Bombay o kung kanino, kay sister, kay brother. Pero pero ganun pa man, ang Diyos ay mayroong way. Di ba? Sabi niya rito, now, ngayon, in speaking this morning, we wish to call your attention to the text that I've chosen to speak, that I am going to speak from. Nais ni Brother Branham na kunin ang inyong tinatawag na atensyon doon sa napili niyang tinatawag na paksa, that day on Calvary. Sabi niya rito, it seems like it would be a little out of season. Anong month niya pinreach? October 25. Out of season nga. Sa atin parang out of season na rin kasi tapos na rin yung tinatawag na tapos na rin yung tinatawag na mahal na araw, Holy Week. Tapos na rin. Ay, huli na tayo.
Pero hindi pala huli kasi nakita ko ito. Sabi ko, it seems like it would be a little out of season. It should be on Good Friday. Dapat tong mahal na araw natin ito pinrich. Pero maging si Brother Branham, that day on Calvary, bakit ito rin ang napili nating text ngayon? Napapanahon ba ito? Tapos na ang mahal na araw? Baka hindi nyo kasi naunawaan kung ano ang meaning ng tinatawag na Calvary. Naunawaan nyo ba ang meaning ng Calvary? Sino nakaunawa? Kadalasan, ang sineselebrate ay yung tinatawag na Pasko. Diba? Bakit? Kasi yung Pasko, puro bigay. Puro tanggap. At sa mga kasabihan, it's better to give than to receive. Bakit? Kasi yung nagbibigay, kahit hindi Pasko, sa awiting, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Pasko ba araw-araw? Sana nga. Ano yung bigay, Pastor? Yung mga material things? Hindi. Pagdating sa bigayan, bigay muna kumbaga sa mga bata. Ayaw kasi magparaya ni Dapi. Ayaw kasi magparaya ni Kuya. Ba't si Dapi lang? Wala magparaya. Pero sa awitin, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Kasi yung tinatawag na Calvary, kung ipinanganak man si Kristo at hindi siya namatay sa krus ng Kalbaryo, walang kabuluhan ng kanyang kapanganakan. So ano yung pinakadakilang araw na dapat nating alalahanin? Yung kapanganakan ba o yung Calvary? Calvary. Diba? Kaya sabi niya rito, this should be on Good Friday. Calvary should remembered every day. Tama ba yan? Akala ko yung awitin ng Pasko at magbuhat ngayon. Diba? Kaya yung tinatawag na Arap gift, yung tinatawag na nakabalot na regalo ay si Kristo. Ano ang regalo ng tinatawag na tatlong mago? Sa Bible, tinawag doon, hindi naman tinatawag na infant Jesus kasi sa Catholic, infant Jesus. Pag binasa mo pala yung Bible, hindi infant Jesus, young child. Malaki na si Jesus nung regaluhan ang tinatawag na tatlong mago. At ano yung kanyang regalo? Tamang-tama talaga sa buhay ni Kristo. Dite, gold in service, frankincense to die, myrrh. Dite in service to die. Doon sa kanyang kapanganakan ay nirepresent na ng regalo ng tatlong mago ang kanyang kamatayan. That day on Calvary. Okay. Kaya araw-araw ay inaalala ito. Kala ko, kada lang? Kada mahal na araw lang. Hindi. Araw-araw. Kasi pag hindi mo makita yung Calvary araw-araw, hindi mo alam kung saan ka tutungo, saan ka galing, at kung paano ka mamuhay. That day on Calvary. Kaya sabi, gusto ko lang basahin ito na palang linya reading. Kaya sabi niya rito, Calvary should be remembered every day. And we've heard so much about it. Read so much about it. Tama, may mga palabas, narinig natin. Sobra-sobra na. Mga kwento dito, sobra-sobra na. Kaya pag binasa mo yung talata ngayon, ano ba yung naalala nyo pagdating sa pelikula? The Passion. Diba? Okay, tingnan natin. Read so much about it. Preachers has preached on it since the beginning of time. Noon pa, pinipreach nito ng mga preacher. Singers have sung it through the ages. Yung mga awit ay inawit nito doon sa mga kapanahonan. Pero dito sa baba, prophets foretold it 4,000 years before it ever happened. And the prophets, sinabi na ito ng mga propita, 1,000 taon na bago ito mangyari. At ang mga propita sa araw na to ay, point back to when it did happen. Tinuturo ka pabalik kung saan ito nangyari. Yung in this day, prophets of this day, akala ko isa lang yung propita. Prophets of this day, ay tituro ka pabalik kung saan ito nangyari. Sino prophets of this day? Sino? Prophets means, preacher means prophet. Diba? Lahat ng mga ngaral, na tamang mga ngaral, dapat ituro ka lagi sa Calvary. Ituturo ka sa grupo. Ituturo ka sa pastor. Ituturo ka kay bishop. Ituturo ka doon sa kung kanino. Calvary. Ano yan, Pastor Boy? Back to Christ o back to Calvary? Point back. Ituturo ka lang. Back to Calvary. Okay. Yung prophets of this day.
To when did it happen in such an important day? Ito daw. Ito ay yaong. Ito ay yaong. Napakahalagang araw. Yung prophets of this day went back. When did it happen? Pwede ko i-connect sa 7th seal? Dapat makita natin yung karugtong ng Calvary. I-point back natin kung saan ito nangyari. Bakit ito ay important day? Ito yaong napakahalagang araw. Bakit anong mayroon sa Calvary? Awit tayong awit. I love Him because He first loved me and purchased my salvation on Calvary's tree. Tama ba? Kayong sa Calvary, anong mayroon? Salvation. Akala ko sa grupo, akala ko sa message, akala ko Calvary. Ano nandoon? Salvation. Kaligtasan. Gusto kong bumalik sa isang quote. Ngayon, diyan ka naman, Pastor Boy, gumawa ka na naman ng kwento. Don't you love Him? I love Him. I love Him because He first loved me and purchased my salvation. That was the attraction. Saan? On Calvary. The same attraction on Sunset Mountain, Mount Nebo, Mount Sinai, all different mountaintop experiences. Kaya lahat ng mga mountain, nandoon yung salvation. Kaya napakahalaga yung araw na yun, that day on Calvary. Napakahalaga yung araw na yun. Bakit inaulit-ulit yung Sunset Mountain? Dahil ang salvation ay nasa mountain. That day on Calvary. Tama? Okay, balik tayo. Kaya, Seven. Yung important day. Gaano kalaga yung araw? Nandoon yung salvation. Dahil sa nakita natin yung kanyang pag-ibig. At ang pinag-uusapan dito sa tinatawag na message na ito ay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. For God so loved the world. At yung Calvary ay history. Yung pinag-uusapan natin na pag-ibig ng Diyos, ito ay history na rin. Pero yung manifestation, hindi history. Nasa present day. Kaya sabi niya rito, it's one of the most important days of all the days that God ever laid down on the earth. Sa lahat ng mga araw, ito pala yung pinaka-importanting araw, yung Calvary. Ano yan? Fundamental, Pastor Boys. Para sa akin, hindi ito fundamental. Hindi bukas ang silyo, pero connected ito sa mga tinatawag na pagbukas ng silyo. Ito yung pinakamahalagang araw, kaya everyday, tumingin lagi kayo sa Calvary. Anong mayroon sa Calvary? Lahat tayo hindi worthy kung walang Calvary. Sinong worthy? Ay, hindi worthy yan. Hindi kaya, walang pinag-aaralan. Ay, hindi worthy yan. Sabi nga ni Brother Bing, walang kakayahan. Hindi yan nakalakbay. Ay, hindi worthy yan. Dahil walang nakikinig sa kanya. At that day on Calvary, inalimura pa nga eh. Hinampas pa nga eh. Ininsulto pa nga eh. Dinuraan pa nga eh. Nagsalita pa? Nagsalita ba ng isang salita? No, sir. Kung nandyan yung mga membro niyang tinatawag na mga pasaway, sisisihin pa si Jesus. Bakit hindi ka nakipagdebate? O di ba? Nung matapos ang tinatawag na agony, di ba doon sa pagtukso sa kanya, doon sa tinatawag na dalawa yun eh. Yung isa Gethsemane, yung isa pagkatapos ng tinatawag na bautismo ni Juan Bautista, tinukso din siya. At maraming, di ba? Ang sabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Gusto ng mga membro, pag sabi ng tinatawag na diablo ng ganon, ay, Pastor Jesus, gawin mo ng tinapay, magaling ka. Pero no, sir, hindi ginawa ni Jesus yan. Hindi dapat ganon, itong tinatawag na message. Pero yun ang nakita, anong kaibahan ng mga end-time, so-called end-time believers sa mga denomination na nagpa-public show maging sa tinatawag na mga Facebook at ang gagaling. O kung ikaw nga ang anak ng Diyos, di ba magpatihulog ka sa bundok na ito dahil nasusulat
Aalalayan ka ng mga anghel at hindi ka maano. Pastor Jesus, gawin mo na, magaling ka, kaya mo yan. Hindi ganun. Diba? Kaya sabi niya rito, and if it's important to the human race, Calvary, I think it's good for us to go back and examine and see what justice meant to us. Yun ang mahalaga. Kinakailangan nating bumalik-balikan doon at tumingin doon sa tinatawag na Calvary kung anong kahulugan ito sa atin. Anong kahulugan ito sa atin? Calvary. Ha? Anong kahulugan ito sa atin? Ano? Salvation. Anong kahulugan sa atin ng Sunset Mountain? Bakit napunta sa mountain top? Okay, I think it's good for us to go back and examine and see. Examinin natin at makita natin kung ano ang kahulugan nito sa atin. For I'm sure that this late hour that we're living, sigurado ako na huli na ang oras na ating kinabubuhayan, kung saan tayo nabubuhay. We are seeking every importance of God that we can know. Hinahanap natin yung mga mahalagang bagay ng Diyos na malaman natin at makita natin na tayo ay nag-aaral, inaaral natin ang tungkol dito and see what is for us and to see what is for us para makita kung ano ito para sa atin at ang Diyos kung paano ginawa ito ng Diyos para sa atin at makita ba siya nangako na gawin ito para sa atin. Diba? Kaya inaaral natin yung mga bagay na yan sa Calvary, the same thing na inaaral natin yung mga bagay na yan doon sa Sunset Mountain. Diba? Dahil pinangako niya, nagagawin niya ito sa atin. And that's what we come to church for. Yan ang dahilan kung bakit tumutungo tayo sa church. Anong dahilan bakit tumutungo kayo sa church? Anong dahilan? Anong dahilan? Ay, tumutungo ako sa church para makita ko yung buhay ni sister, kung born again na siya o hindi. Kung gaya-gaya ba siyang Kristiyano o hindi. Kung totoo, bakit ganun ang problema natin? Tingnan natin yung ating mga sarili kung bakit tayo pumunta dito sa church. Ay, pumupunta ako sa church, baka may mali si pastor, baka may mali si brother, may mali si sister, baka may mali si yung preacher, may mali yung musician, may mali yung tinatawag na kung ano-ano. Bakit tayo pumunta? Yung pangako ng Diyos para sa atin. Diba? At kung ano ang kahulugan nito para sa atin. Okay, tingnan natin. Ano ang kahulugan nito sa atin? Ano ang naging bunga nito sa atin? Ba? Ano yung naging bunga sa atin ng pag-ibig ng Diyos? Ano? Okay. Kaya, kinalimutan ko muna yung i-break, yung tinatawag na love, yung mga application ng love, definition ng love, yung care ng lahat, marami. Sabi ko, hindi pala mauubos-ubos. Grabe, kung i-break mo. Tapos, ipapaliwanag lang ng iba, love is always corrective. Love yung tinatawag na parang papit ka, parang hindi mo maintindihan. Maraming definition at maraming application na depende pala sa part na kung paano mo siya i-apply. Diba? Okay. Now, there's where we lose our position. If we don't watch, we try to look back to what he was. May wawala daw natin ang ating posisyon kung hindi natin bantayan at subukang tumingin pabalik kung ano ito dati. As long as we look back to what we was at malibang tayo tumingin kung ano tayo dati at ang sakripisyo nangahulugan na walang kahulugan sa atin. Oh, you see it, church? It would no. I would not try the job. I can't. And neither can you. Ay, sinubukan kong maging masipag sa tinatawag na church. Susuporta ako, baback up ako kay pastor, o gagawa ako ng ganito, gagawa ako ng ganyan. Sabi ni Brother Branham, this sacrifice means nothing to us. Oh, can't you say the church? It would no. I would not try the job. Kung sinusubok-subukan lang itong trabaho nito, I can't and neither can you. Ako hindi ko kaya. Maging kayo. Hindi nyo kaya. Yung hindi natin kailangan yung trying eh. Subukan ko kayang ganito.
para maligtas ako. Subukan ko kayang ganito. Diba? Kaya para Kristiyano talaga ako, subukan ko kayang ganito. Para born again talaga ako, subukan ko talagang ganito. Para may pakita ako, yung manifestation talaga. Wala. No need of trying. Kaya sabi niya rito, you're lost to begin with as long as you look what you've done. Lost ka pala. Kapag lagi kang nakatingin kung ano yung ginawa mo. Bakit hindi ako maligtas? Ay, ang bait-bait ko. Bakit hindi ako maliligtas? Ay, gumawa ako ng matinding bagay. Nakapunta ako sa ibang bansa. Binigyan ko pa si sister ng tambarang. Diba? Bakit doon ka nakatingin para sa iyong sariling kaligtasan? No, sir! Hindi ganon. Lost ka kung dyan ka nakatingin. Ay, ang bait-bait ko talaga. Kayo, ay, grabe kayo. Hindi kayo maliligtas kasi ako, grabe. Nagawa ko na ito. Kayo, hindi. Ikaw, gumagawa ng sariling kaligtasan mo. On that day on Calvary, doon ka tumingin. Kaya sabi niya rito, but don't look what you've done. Look what that day on Calvary did. Tuyo? Tuyo nga. Tumingin ka kung ano ang nagawa ng Calvary. May nagawa na bang Calvary sa inyo? Mayroon na ba? Mayroon na? May nagawa na ba ang Calvary sa inyo? Magsasayang lang kayo ng oras nyo dito sa church kung ang Calvary ay walang nagawa sa inyo. Ano naman ang nagawa ng Calvary sa inyo? Tingnan natin. It paid your price. It settled the question. Your sin be as scarlet, there as white as snow, red like crimson, white like wool. Grabe, binayaran yung halaga. Na-settled na, natapos na yung tinatawag na usapin. Ang iyong kasalanan ay kasing tinatawag na itim. Naging puti na kagaya ng tinatawag na pula kagaya ng crimson. Ngayon, puti na kagaya ng balahibo ng tupa. Then you have no sin, wala ka ng kasalanan. You are perfectly sinless. Ay, hindi ko na kailangan, Pastor, ginamit na sinakyan na naman ng jabyo. You are justified, sinless forever. Justified, kaya malayan ako kung anong gawin ko. Kasi justified naman ako. Na naman. Kaya, no matter what you done or what you do, you're still sinless. Magpakabait ka man, magsipag ka naman sa church, magbigay ka man katambarang, di ba? O hindi ka nagbigay, pareho kayong sinless. Pero bakit naghihirap pa tayo sa church kung ganun, Pastor Boy? Okay, as long as you've accepted Jesus Christ as your Savior, your sins are forgiven. Kaya sabi ng mga Baptist, mga denomination, sino tatanggap kay Christ? Lahat naman nagtaas ng kamay eh. San si Christ? Binisaya lang yung English. Binisaya lang yung English eh. Sa English kasi ano? Inyo. Pag English saan? Inyo. Sa loob. Pero pag inyo, ay takatlabot, inyo tadan. Di ba? Yung English, binisaya lang. San si Christ? Inyo. Sa loob mo. Pero pag sa inyo. Sa kanawa ay inyo. Oh, di ba? Bisaya 'yon. Aklan. Kung sa Tagalog pa sa inyo na 'yan. Di ba? Your sins are forgiven. Anything that's forgiven is remitted and forgot na, kalimutan na. Hindi na naalala. Then what does it do? At anong ginawa nito? Binigay sa iyo. After that condition, a spirit to follow him and to do as he did for others who is following on. Binigay sa iyo ang espiritu. Kaya lang ito masama. Gagawin mo daw kung yung kanyang ginawa para sa iba na sinusunod ito. Kaya nyo i-follow si Christ? Sabi ng mga awitin, I follow Jesus. I follow Jesus. Paano ipapalo si Jesus? Sige nga. Oh, paano ipalo si Jesus? Pag niluraan kayo, anong gawin nyo? Taihan nyo. Di ba? Mas madumi pa yung tinatawag na tae sa dura. Oh. Pag ininsulto kayo, insultuhin nyo rin. Yun ang following kay Christ. Ganun ba? Di ba? Pag magsubukan, pag sinabing gawin mong tinapay, gawin mo din.
Hindi lang tinapay, sandwich pa. May palaman. Diba? Kaya matindi. Okay, tingnan natin. Yun ba? Baka hindi. Okay. Sundan natin. He was just one man. The perfect man. He gave his life. And he made an example for you. Siya yung sakdal na tao. Diba? Siya tao lamang. Ang sakdal na tao at binigay ang kanyang buhay. At ginawa siyang halimbawa para sa iyo. Ano naging buhay ni Kristo dito sa lupa? Anong naging buhay niya dito? Ngayon, ito na yung direktahang tanong. Now, what must we do? Ano yung gagawin natin? The first thing I want to say is, Jesus never lived for himself. Ano yon? Naintindihan nyo hindi? Ang unang bagay, yun ang example ha, si Kristo na buhay dito sa lupa, hindi para sa kanyang sarili. Kaya nyo ba yan? Kaya nyo? Kaya nyo? Naghahanap buhay tayo sa ating tinatawag na araw-araw na buhay para sa sarili lang ba natin? Sa mahal sa buhay. Di ba? Kahit hindi na tayo magsigawan ng mahal kita, yung ginagawa mo, kaya nga kahit kita ko, minsan yung lalaki at babae, nagbabakbakan Facebook. May nag-post daw Nakita ko lang, nasilip ko lang. Anong gawa mo? Ay, may trabaho ako. Anong trabaho mo? Yun, araw-araw, ganito yung trabaho ko. Yung asawa mo, walang trabaho. Anong ginagawa niya? So, umaga, ay una siyang gigising kasi wala naman siyang trabaho para magluto. Diba? Sabi naman ng taga-tanong, pagkatapos niya na magluto, anong ginagawa niya? Ay, yung mga bata, pag pumunta siya rin naghahatid kasi wala naman siyang trabaho. Pag maglaba, siya rin maglalaba, wala naman siyang trabaho Ngayon, tumigas naman yung ulo ng mga babae. Akala mo yung babae, sila na yung boss. Bakit ako sisisihin? Lahat na lang trabaho ko. Tingnan mo naman, sabihin mo wala akong trabaho. Maglaba, magluto, magganito. May sumagot isang lalaki. Hindi naman sa ganon, nabubuhay tayong ganon. Bawat isa sa atin, lalaki at babae, mayroong obligasyon. Dahil hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin, kundi para sa pamilya natin. Naghahanap buhay ako para sa iyo, para sa anak ko, para sa akin. Naglalaba ka, nagluluto ng pagkain para sa iyo, para sa akin, para sa mga anak natin. Bakit? Dahil sa ating tinatawag na pamilya, mayroong pag-ibig na namamagitan. Pag may pag-ibig na namamagitan, may bilangan ba? Wala? May bilangan? Diba? Bakit mayroong bilangan? Diba? Abawagid ka mo. Kabulgan ako tukak, hindi ka mukhang tawaan. Huwag mo kong tawin, katambarang kabulgan ako tukak, hindi ka mukhang tawaan. Walang bilangan dito. Kasi kung bilangan, talo ng mga matatagal, yung mga bago. O, diba? Kawawa yung bago. Walang bibilangin kasi kahapon lang. Tapos na-rapture. Pero alam nyo ba? May mga unang mahuli at may huling mauna. Laging pinagsisilusan yung mga walang nagawa. Bakit, Pastor Boy? May prueba ka ba? Alam mo ba yung prodigal son? Yung binigay sa kanya, nilustay niya. Walang pakialam. Yung isa na natili sa kanyang ama, pinalagaan yung kanyang ama, pinalakad ng tama, lahat ginawa para sa kanya. Pag dumating ng tinatawag na prodigal son, nagsilos naman yun ako. Dami ko ng hirap. Grabe ko na. Ako, lahat na, ginawa ko na. Bakit? Yan pa nawala, nilustay lang. Tapos, diba? Inihawan mo patukak. Laging pinagsisilusan yung prodigal son. Okay. Sinong pwede magmalaki dito? Kaya sabi niya rito, now what must we do? Now the first thing I want to say is Jesus never lived for himself.
Di siya nabuhay para sa kanyang sarili. His life was spent for others. That's perfectly eternal life. Yung kanyang buhay daw, di ba? Ay kanyang in-spend for others. Yun ang perfectly eternal life. When you see, you go to church and do you good things, that's fine. Ay, pupunta ko sa... Yung iba, di ba? Gusto ko sana magsimba yung asawa ko para wala ng bisyo. Ha, bisyo lang? Kung si Kristo ay namatay dito sa lupa dahil lang sa buhay na ito, walang kwenta. Bakit gusto kong magsimba yung asawa ko para bumait? Bait-bait lang? Hindi ba para sa eternal life at tumingin doon sa Calvary? Kung bait-bait lang, anong may bubunga sa akin ng bait-bait? Oh, tingnan niyo sa buhay ha, yung mabait, saka hindi yung mabait. Yung mapanlamang at hindi mapanlamang. Yung magnanakaw at hindi magnanakaw. Sino magandang buhay? Magandang buhay ng mga magnanakaw. Bakit? Sino bang mga magnanakaw? Mga politika. Di ba magnanakaw yan? Bakit ang gaganda ng buhay nila? Mga politikadong tao. Di ba? Kung ganda-gandang buhay lang ang pag-usapan, ay pupunta ako sa church para pagpalain ako ng Diyos. Anong pagpapala? Iyakan dito, paghirap dito sa church. Bakit? Maghanap buhay, pati pastor, bigyan mo ang ganda-ganda ng buhay ni pastor, nagpatayo pa nga ng bahay. Tapos magta-tithes ka pa? Kaya sabi niya rito, but when you live your life to yourself, you haven't eternal life. Kaya kung gusto niyo lang mabuhay para sa inyong sarili lamang, sayang lang ang awit ng Katoliko pag maghandog. Tayo'y nabubuhay, hindi sa sarili lamang. Di ba? Sayang. Kaya nyo ba yan? Dahil kung kayo'y nabubuhay para sa sarili nyo lang, alam nyo kung nabubuhay tayo sa sarili lang natin, marami tayong masasagasaan. Diba? Marami tayong masasagasaan kung gusto nating mabuhay para sa kapakanan lang natin. Hindi natin kaya magtiis. Diba? Eternal life is living for others. Kaya nyo yan? Ang buhay na walang hanggan ay ang mamuhay ka para sa iba. Kaya nyo yan? Diba? Ngayon, ito na naman. Ay, gagawin ko para may eternal life ako. Sa tingin nyo kaya may buhay kayo? Wala pa rin. Ito yung question. Kung ikaw ay seed ka talaga. Kung ikaw ay tupa ka talaga. Kung ikaw ay bibi ka talaga. Nagtatanong na ako at nagtataka. Bibi daw siya. Pagdating sa tubig, takot sa tubig. Diba? Ay, bibi ako. Pagdating sa tubig, takot sa tubig. Maniwala ka kayang bibi? Di ba? Hanggang dumating ang araw, nung nakarang linggo ako, nagpipreach na ako para may point ba? Yung Cadiz Barnea, yun ang place of judgment. Dahil sa kakareklamo nila kay Moses na laging negative na hindi kaya. Sino hindi kaya nang dito gawain? Sino hindi kaya? Huwag niyong pilitin sarili niyo kung hindi niyo kaya. Alam niyo yung manok kung hindi niya kayang lumangoy sa tubig? Hirap pilitin ang sarili. Di ba? Pato ako, tapos pipilitin mong sarili mong lulusong sa tubig. Pahihirapan mo lang ang sarili mo. Di ba? Kaya sabi niya rin, you live your life to yourself, you have eternal life. Eternal life is living for others. Di ba? Mahirap. Kaya si Moses, dabing tiniis si Moses pagdating sa Cadiz Barnea. Si Joshua at si Caleb. Kaya natin. Sabi naman ng mga negative, ang hirap, magbinta na lang kung tuyo. Wala talaga. Di ba? Kaya ang tawag ng iba, binansagan na lang Daing. Daing. Di ba? Kasi puro negative. Kaya mayroong kasabihan, minsan pinupost, it's better to be alone. Na mga kasama mo daw ay mga negative. It's better to be alone. Pero kung positive, every nation, mayroong spirit. Every group, mayroong spirit. Gusto niyo yung spirit? Anong spirit na mayroon sa Veteran Church na gusto niyo?
Ano? Yung heavenly spirit, pag manamana lang tayo ng spirit dito, tingnan nyo nga sa sinong July, gaga. Manamana tayo ng spirit sa mga magulang natin. Kadlaw si Brad John. Pag manahin natin, minsan naalala ko din eh. Kasi hindi lang kayo nagmana, maging ako nagmana din eh. Kailangan ma-recognize lang natin yan, yung mga spirit. Yung mga spirit ng mga magurang nasunggut lagi tandon. Di ba? Nasunggot. Diyan ka naman. Alam mo, pag mag-preach, Jed, hindi ka nakakaintindi yung iba eh. Nano ko na itong batong? Lambat control. Lambat yung panghuli ng baboy. Di ba? Pag hindi mo siya mailagay doon sa, kung sa matindi ang term ng mga aklanon, unugan. Pag natong unugan na bukod at gusto, kagini na hitaktakan, masungkod tandon. Pasensya sila, heavenly language sila. Aklan to eh. Aklan ka ba, Pastor Boy? Hindi ko nga alam eh. Kung aklan, saksak sinagol na sad. Okay. Tingnan natin. Nawala tuloy. That day on Calvary. Seven. Nagpasan ko nga yung anong oras na ba? 11:33. Kwento-kwento lang tayo eh. Sa 9 na yata yun eh. 3:7. That day on Calvary. Limutan ko na yung ano ko na yon. Ito pa lang pala yan. Parang sa 9 na yon eh. 6. Six. Ah, 10-4 na. 10-4. Ah. Ay, iba yung sa book. 8-4. Okay, 7. Ay, hindi. Iba yan. Yan. The things they meant to us, we could hundreds, but morning I have chosen different things, vital things. 7-4 pa yan. Ay. 9-4. 8-4. Dito sa akin. 8-2. Diyan ako. Kasama talaga yung ano na yan eh. Quote na yan eh. Yung universalist. Diyan ang gusto kong tumbukin eh. Kasi ginagamit yung quote na yan eh. Dito, hundreds. Hundreds yung sinasabi ni Brother Branham. Sa isahin natin ito sa sunod. Anong nakita mo dyan, Brother Beng? Saan na tayo? For others. Pasan ko itong ito. Ito na to Lucifer. Tree of life and the tree of knowledge more. Lucifer is given. Yan, ito yung gusto ko. Calvary.
Okay, ito, balikan natin to, 7.5. The one great important thing that Calvary means to us and the world is it settled. The same question once for all. Man was found guilty of sin, and sin was a penalty that no one could pay. The penalty was so great until there wasn't anyone to could pay the penalty. Eh yung kasalanan, yung halaga ng tinatawag na Calvary, dahil sa kasalanan at walang sino man na makapagbabayad nito. I truly believe that God ordained it that way. That penalty would so great that no man could pay it, so he could do it himself. Now the penalty of sin was death, and we were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Therefore, there wasn't one of us that was worthy, or could find one on earth that was worthy. Kaya nakita natin yung kahalagahan ng tinatawag na Calvary. Dahil nung nagkasala ang tao, walang makapagbabayad nito. At ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. Kaya yung Diyos mismo ay nagkatawang tao para bayaran ang kasalanan. Bakit? Saan ba galing ang kasalanan? Tingnan natin. And sin did not start on earth. Ibig sabihin may kasalanan sa langit. Hagip-hagipin natin ng kunti yung premoral. Hey. And sin did not start on earth. Sin started in heaven. Lucifer, the devil, was condemned creature for his disobedient before ever struck the earth. Sin began in heaven. May kasalanan ba sa langit? Hindi kayo nagtataka dyan? Ako nagtataka ako yan. Hindi yung langit, sakdal. Bakit may kasalanan sa langit? Okay. Where God put the angels and so forth upon the same basis that He put human beings on. Ano kaya yung basis na yan? That day on Calvary. Premoral? Premoral? Okay. Premoral. Okay. That He put human beings on knowledge, the tree of knowledge, the tree of life, and the tree of knowledge, the tree of life, and the tree of knowledge, where man could take his choice. And when Lucifer was given the preeminences to make his choice, he wanted something better than God had. That started the trouble. Yun pala. Binigyan ng kalayaan na pumili ang bawat isa, maging mga anghel. Ngayon ito, yung Calvary. Salvation, Calvary. Yung anghel ba pwedeng tumingin sa Calvary? Yung anghel pwedeng tumingin sa Calvary? Wala namang binanggit yung tinatawag na salvation sa mga anghel. Mayroon ba kayong narinig na yung anghel may salvation? Okay, balikan natin. Ano bang mayroon sa Calvary? Mayroon bang grace? Tumingin nga yung mga anghel sa grace. Mayroon ba sila? Binigyan silang premoral? Wala eh. Okay. Wala pala sa mga anghel. Bakit? May redemption ba sa anghel? Wala rin. Okay. Tuloy natin. And there was a requirement for sin. The requirement was death. Death was the penalty. That is, we could go into great details of this because I do not believe that there is but one death. There is one life. Ang pinag-usapan dito, dalawa. Death and life. I-details ko ulit yung that day on Calvary sa sunod. Dahil ko lang to kasi wala nang oras eh. 14:41 na. And I believe a man has eternal life, can never die. And I believe there is a complete annihilation of that soul that sins. Dito nagkagulo-gulo. Yung complete annihilation of that soul that sins, nilagay sa new birth. May complete annihilation ng soul. One life, one death,
Tapos may complete annihilation ng soul that sins. For the Bible said, the soul that sinneth it surely die. Not the man, the soul that sinneth. Oh, bakit sinabing not the man, the soul that sinneth? Bakit? Yun ang issue. Kaya, binasa ko tong that day on Calvary, dalawang quote na issue dito, Brother Arnel. Yung isa, I don't believe in universalist that Satan will be saved. Ito yung isa. The soul that sinneth, it surely die. Not the man. The soul that sinneth. So Satan must surely die to be completely destroyed. Yan ha. The soul that sinneth, it surely die. Not the man. The soul that sinneth. Ha? Oh. Bakit mayroong sabing not the man? Bakit sinabing not the man? Okay. Yan! Kasi hindi naman yung ito naman ang nilalagay sa impyerno eh. Bakit nilalagay ba yung katawan sa impyerno? Not the man. So lang ang tinutumbok. Ang binibreak dito, hindi yung buong tao, kundi yung kaluluwa lang. Okay. Sa baba, so Satan must surely die to be completely destroyed. Yung kaluluwa mo ba si Satanas? Si Satanas mismo ang binibreak dito. Dahil ang kaluluwa ni Satanas ay nagkasala. Okay, tuloy natin. How I disagree with universalists that say that Satan will be saved. Hindi siya naniniwala sa mga universalist na si Satanas ay maliligtas. Kaya ito ng drawing. Ang soul daw nila ay Satan. Ang soul nila ay Satan. Kaya pag tinanong ako, ayon sa quote, kung Satanas ang soul nila, I don't believe, me too, I don't believe that Satan will be saved. Me too, hindi lang si Brother Branham, ako mismo naniniwala din ako na si Satan ay hindi maliligtas kung Satan talaga ang kaluluwa nila. Diba? Ngayon, sa sunod na linggo, isa-isahin nating basa yon. Panalangin, isa-isahin nating basa. Dadirikin ko lang kasi tingnan natin, he sent, sino yon? Si Satanas. Hindi naman yung kaluluwa eh. Bagaman inangkin nila, nasita yung kaluluwa nila, hindi naman ako naniniwala na si Satanas maliligtas. Sila na mismo nag-angkin eh. Ano yung kaluluwa niyo, Satanas? Hindi. Ay, hindi. Yung kaluluwa ko, hindi Satanas. Pero sa quote na to, ang binabanggit dito ay si Satanas mismo. Bakit? And he's the originator. Siya ang pasimuno ng kasalanan. Sino? Si Satanas. Okay. Yung Satan na ginawa na nilang soul. Okay. Pero sa quote yan, si Satanas mismo talaga yan. Kaya sabi niya, si Satanas, ang kanyang kaluluwa ay nagkasala at siya ay espiritu. Oh. Ang linaw na si Satanas ang binibreak dyan. At ang espiritu na yan ay totally i-annihilate na walang maiiwan dito. Sino yon? Yung spirit. Okay. Kung Satan talaga ang i-annihilate, pati yung spirit nila i-annihilate din. Kaya kung Satan yung inangkin nila yung Satan na yan, pati yung spirit i-annihilate. Bakit natin ilalagay sa new birth? Bakit na-annihilate ba ang spirit ninyo nung na-new birth kayo? Yan. Okay, tuloy natin. And winds cracked the earth back in the beginning like a sheet of blackness falling from heaven. It literally paralyzed the earth. It wrote every creature on the earth and all God's creation in bondage. Man was under bondage of death. Kaya nung tinatawag na sa pasimula, nung tinatawag na kasalanan ay nandito, tumama dito sa lupa, like a sheet of blackness falling from heaven, sin pala galing from heaven. Tinawag ng sheet of blackness. Okay. Anong nangyari? Nakulong. Na-paralyze. At lahat ng nilikha nakulong.
na alipin ng kamatayan, sakit, trouble, diba, sorrow, at ang lahat ng nature nahulog na kasama nito. Sin was an anesthetic that actually paralyzed the earth. And then when we was set here hopeless, because every creature on earth was subject to it, and everyone born on earth was subject to it. Saan? Sa kasalanan at sa kamatayan. Kaya hopeless, walang pag-asa. So it had to come from some place where there was no sin. It could not come from earth. Kaya kailangan magkaroon ng lugar na walang kasalanan at hindi ito galing sa earth. One of us could not redeem the other. It had to come from another. Therefore, when man realized that he was separated from his God, he became a wanderer. They wept, they cried, they toiled, they wandered about through the mountains and through the desert, seeking the city whose house and builder and maker was God. For he knew that he ever got back in the presence of God. He could talk it over with him, but there was no way back. He became lost. He didn't know which way to turn. So he just took and wandering, trying to find somewhere that he could find a way back to a place. Kaya yung tinatawag na tao, nagiging wanderer, alam niya na siya ay nahulog, wala siyang paraan para makabalik, naging wanderer, something on the inside of him told him that he come from a place that was perfect. Mayroong isang bagay sa loob niya na kung saan galing siya sa isang lugar, na kung saan sakdal. Okay, bakit kaya? Tapos yung kaluluwa niya, Satanas, tapos sa loob niya, mayroong something. Darwa. Satanas yung kaluluwa niya, tapos yung Satanas ng kaluluwa, may sa loob pa na something na alam niya galing siya doon sa lugar na perfect. Okay. Tingnan natin. There not a person here in this visible audience this morning or in the audience of magnetic tape. Wait, where it shall go around the world. There is no one here anywhere but seek that perfection. You get your bells, you take that settle it. Ito yung gusto ko. Dito ako magtatapos pag natapos tungkol kasi 11:49 na. Makabayad kayo ng inyong bills, tapos iisipin nyo, tapos ng lahat, na-settled na. When you got your bills paid, then there's somebody sick in your family, pag may nagkasakit sa inyong pamilya, when your sickness gets alright, pag gumaling, then you got more bills to pay. The first thing you know, your hair's turning gray on, and then you want to be bakyam. Pag mag-gray-gray na yung buhok nyo, gusto na maging bata. Hey, there's something all the time, constantly, because of that wave of sin. But in your heart, because that you seek for that, it shows that there is a perfection somewhere. Somewhere, there is something. Pero sa puso mo, mayroon kang hinahanap na alam mong may sakdal sa isang lugar. Ano yung sakdal sa isang lugar? Tuwan ko lang kung mababasa ko dito ulit. Yung mga hinahangad ng mga tao ngayon. Ng mga hangad ng tao ngayon. Tingnan natin. Baka dito, kadugtong. Hindi. Yung mga pagandahan, ayan nga. That's the reason many times today that a sinner is still wandering about. Yung mga kasalanan, wandering about, a beautiful young girl will cut off and locks of her hair to be popular, paint up her face to make her look pretty, put on clothes to show the form of her being. Bakit? Because it's the only thing that she can finding somewhere to try to find something to come back to her. When she can cause men to whistle at her, weep at her, flirt with her. Tama ba yun? Yun ang dahilan. Bakit yung mga kababaihan nagdi-display ng kanilang tinatawag na katawan para sipulan, para makipag-flirt yung mga lalaki? Yung mga dahilan. Bakit? Okay, tingnan natin. Pag ganun din yung mga kalalakihan, pareho, kung paano yung ginagawa ng tinatawag na mga kababaihan para ma-attract sa kanila. Tingnan mo dito. Neighbors will build a house and fix it a certain way because it shall look a little better than his neighbor's place. It's all the time we are seeking for something and something keeps going just little above it. Grabe.
Pag nakakita nga mo rumadayon itong isara, gusto mag-isara, umubret, pareho magkataog, mas madbad ayad pag sa isara. Diba? Yan ang hinahanap ng mga tao ngayon. Bakit kaya? Okay. The young lady will find another young lady is more popular than she. The neighbor will find a house that looks better than his. Yung isa gusto maging popular sa isa, yung isa mas maganda yung bahay niya sa isa. The one will find another woman dressed a certain way that looks better than she does. Yung isa gusto pang manamit, mas maganda pa sa isa. It's coming in us that seeking out for something, and it shows that we are lost. Kung yun ang hanap nyo, nagpapakita lamang na kayo ay lost. Okay. Anong gagawin ko, Pastor Boy? Kala ko hindi na kailangan ligtas na tayo. Ay kung gumawa ka naman sa sarili mo, hindi ka pa rin ligtas. Anong gagawin ko, Pastor Boy? Kasi wala nang oras, didirektahin ko na lang. Bakit sinampol ko yung baby? Diba? Bakit sinampol ko yung baby? Kasi yung Calvary, yung life na yan nasa iyo. Yun talagang kwento dito. Pag yung life nasa iyo, yung nature ng nagbigay ng buhay, sa'yo din. Kaya kung lumangoy sa tubig, langoy ka din. Kung mabuhay ka para sa iba at new birth ka, ganun ka din. Oh, ano ang tinatawag na pangalan ng tinatawag na church natin? Ayan, madali lang. Magtatapos na ako, manifested word bride. Ministry. Sayang lang yung pamagat na ministry. Manifested word bride, ministry. Ano yung manifested, ano yung tinatawag na ministry ng word nung dito siya sa lupa? Nabuhay siya para sa iba. Yun ang ministry niya, di ba? Oh. Nabuhay siya para sa iba. Okay. Gusto niyo gumawa ng mabuti sa iba para maligtas kayo? Gusto niyo magpakabait para maligtas kayo? Hindi na yan kailangan. Kasi kung nature ni Christ na binigay ang kanyang sarili, naging tinatawag na sakripisyo siya para sa iba, pag ang nature na yan ay sa inyo, mahirapan ba kayong gumawa ng sakripisyo? Hindi nature nyo yan. Yun ang ngayon, kailangan ko ba pang ipaliwanag itong manifested word bride? Kung ang nature ng word na yan ay nasa iyo, kinakailangan pa bang ipaliwanag? Hindi na. Dahil yung nangyari sa iyo, yun ang kapaliwanagan ng manifested word bride. Kung walang nangyari sa iyo, pangalan lang ng church yan. Pangalan lang ng church yan. Hey. Human beings tried it through the ages. They wait for it, they cried, they done everything that we know how to do, but still they didn't find it. Wandering about through the world. Kaya mayroong mga wandering sa church ages, nangyari niya, nagpakabait, pero di nagawa. Di ba, gumawa ng mga bagay na dakila, pero hindi talaga nagkaroon ng manifestation kasi yung tinatawag na life pag nasa sayo. Yung life na yan. Kaya, alam mo yung tinatawag na sample ni Brother Branham? Kapag ang life ni Jellender at yung nature ni Jellender ay nasa akin, anong mayroon si Jellender? Mahilig sa baril, sabi ni Brother Branham. Mahilig din ako sa baril. Kapag yung nature at life ni Christ ay nasa iyo, yung nature ni Kristo ay nasa iyo din. Yun ang tinatawag na effect ng Calvary. Diba? Yun ang effect ng Calvary. Calvary pa, Pastor Boy? Calvary lang ba? Yun ang salvation na nangyari sa Calvary. Ano yung Calvary? Nangyari sa tinatawag na Calvary? Redemption. Ay, redemption. Ano yung redemption? Nandun yung buyback. Okay. Parang din naman sila, para sa saya-saya naman nila. Yung buy, Calvary, yung back, Sunset Mountain. Dati hindi. Ano yung buyback? Kasi you are a sheep. We are, sabi ng awitin, all we like sheep have gone astray. Yun ang buyback.
Binili ka dahil naligaw ka at ipinumbalik ka sa Diyos. Hindi naman talaga, pero kung Satanas talagang kaluluwa mo, from the very beginning, nagpapakita lang ang tatay mo talaga ay si Satan. Walang buyback yan. Kasi galing, si Judas galing sa impyerno, babalik siya sa impyerno. Kung galing ako sa langit, babalik ako sa langit. Walang buyback yan. Ngayon, paano ka makakabalik? Ito naman. 3 stages of, tama ba? Justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Baguhin ko. 3 stages of premoral. Hindi po pwede. Paano ka manubert? 3 stages of premoral. Kasi ang kaligtasan nila, premoral eh. Sa akin, hindi. Paano ako makabalik? 3 stages of grace. Hindi ko na tatapusin. Maraming break dyan. Pero dito muna, putulin ko muna ito. 10, that's 1. Balikan ko yung taas. Sa sunod na linggo, balikan ko yung taas. Isa-isahin natin. Last 2, sakto. Yung mamunisya natin, pwede mo nang bumalik. Biyaya nawa ng Calvary, makita natin sa araw na to. Yung redemption, na tayo'y kabahagi ng Calvary na yan, na hindi tayo tumingin pabalik. Diyan din sa quote na yan, sinabi ni Brother Branham, na hindi tayo pwedeng tumingin pabalik kung ano tayo dati. Kinakailangan tayong tumingin diretso sa Calvary. Dahil kung tumingin tayo pabalik kung ano tayo dati, grabe, hindi tayo usad. Walang tinatawag na perfection. Walang tinatawag na pagkalaya sa kasalanan kung tumingin tayo kung ano tayo dati. Kaya anong mapalad? Yung bago, yung dati. Mapalad yung bago eh. Kasi sa haba-haba ng panahon na grabing paglupasay niya sa kasalanan, ngayon lang siya nakatingin sa Calvary. Ikaw, sa haba-habang panahon na tinatawag na naglakbay ka sa end time, marami ka nang ginawa at tumingin ka dyan, pabalik sa mga ginawa mo. Nakarating ka sa ibang bansa, nag-mission ka, maraming nakinig ka sa'yo. Grabe, wala. Nawala pa. Kaya that day on Calvary, ang salvation ay sa Calvary, hindi doon sa mga nagawa natin. No, sir. Kahit yung preaching ko, hindi para sa nagawa ko. Ito lang yung tinatawag na obligasyon na binigay sa akin ng Diyos dito. Alam nyo, dito, kung hindi nyo makita yung tinatawag na message ng Calvary, magulo lagi ang church. Magulo talaga lagi ang church. Bakit? Kasi, ay, para sa kaligtasan ko to, wala akong pakialam sa'yo, wala akong... Pero kung ang tinatawag na paggawa natin dito ay para sa iba, magtiis ka man. Diba? Magtiis ka man. Huwag mo lang iboto si Lini dahil lugaw ang ibibigay sa'yo. Ano, Pastor Boy? Nagpipreach ka na tinatawag na politika sa pulpit. Hindi, joke lang yun. Diba? Yung tinatawag na message natin ngayon, hindi nalugaw. Yun ang pinaglalandakan ng ibang pastor. Malalim na tayo, dynamics. Anong dynamics? Tapos titingin-tingin ka kung ano. Tumingin ka lang sa Calvary. Dahil sa mountaintop, nandun ang buhay. Mountaintop naman, Pastor Boy. Ang salvation ay nasa mountaintop. Saan? Treetop. Only top. Treetop. God bless inyong lahat. Tayo umawit isang awit. And that's 1. Balikan ko. Gusto kong balikan itong mga tinatawag na dati, sabi ko dapat noon pa ako tinawag sa message. Dami palang hirap pag una kang tinawag. Mapalad yung mga huli. Kasi sa promised land, yung sa mga wilderness, naubos doon sa tinatawag na Kadesh Barnea, na judge. Yung new generation, yung naging kasama ni Joshua at Caleb sa promised land. Sana yung mga nauna, maging tipo ni Joshua at Caleb. Kayo mga nahuli, maging tipo din kayo ng new generation na, iwan ko, hindi ko alam kung paano nila tinalo yung mga higante.
Gaano kalaki, Pastor Boy? Gaano kalaki? Grabing lawak. 12 inches ang daliri. Grabing lawak na ministry. Anong magandang awit? The Day of Redemption. Malapit lang, Third World War. Third World War, malapit na. Nations are breaking. Israel's awakening. Gusto ko ng message yung this day, the scripture is fulfilled. Ganda rin yun eh. This day, the scripture is fulfilled. Christ is revealed in His own word. Nations are breaking. Awakening. The time. Eternity is on him. The Day of Redemption. Be filled with the Spirit. Be filled with the Spirit. Your redemption is near. The fig tree is growing. The fig tree is Jerusalem restoring. Here national lifelong dethroned. Yes. The Day of Redemption is here. Hallelujah. Ayaw na eh. Men are waiting for Him. With the Spirit. With the Spirit. Your redemption is here. Once again. Diyos at aning ito, ang pulutan sa tapos doon ng gawain sa munting pag-usapan yung alam namin, Panginoon. Ito yung napakadakila, ang araw na yung Panginoon na kung saan ikaw ang Diyos na nagkatawang tao at pinasan mo, Lord, dinala mo aming mga kasalanan at nung ikaw ay namatay, Ama, ay namatay din kami. Kalakit mo, Panginoon, nung ikaw ay binuhay din kami kasama mo. Dalangin namin, Lord, sa aming paghiwalay na ikaw ang mangusap, Lord, sa amin ay yung kalikasan, Panginoon, ay sumaamin sa kami, Lord, ay gagawa, Lord, ayon sa kagalakan, Lord, ang mga puso, Panginoon, na ikaw, Lord, ang ma-express, mahayag, Lord, sa aming mga buhay sa araw-araw. Dalangin namin, Ama, sa aming mga pag-uwi, ay puspusin mo kami ng biyaya, kagalakan, pag-ibig, pananampalataya, malinis na puso, Panginoon, na mumuhay, Lord, ayon, Lord, sa iyong pangako, at hindi kami, Lord, tumitingin sa mga bagay, Panginoon, kundi, Lord, sa mga bagay na darating na hindi pa nakita, Lord, na aming mga mata, Panginoon, na hindi kayang ipaliwanag, Lord, kung gaano ito ka dakila, Ama. Salamat, O Diyos, ating paghiwalay, idala namin, Lord,
ang pagpapala, biyayang ito sa aming mga trabaho, Lord, sa araw-araw, ay dala namin ito, Panginoon. Sa aming mga buhay, Lord, sa aming pamilya, Panginoon, ay puspusin mo kami, Lord, nagdadalakan, pag-ibig, biyaya, Lord, at pananampalataya. Ganon din, Lord, nawa, Panginoon, ang mga mensahe, Lord, namin nakita, Panginoon, ay ma-share namin, ma-impart, Lord, namin, iba pang nangailangan ito. Salamat, Ama, gabayan mo kami sa aming pag-uwi, ingatan sa araw-araw, ilayo sa namang puri ng disgrasya at pamakan, at ikaw, Ama, ang mag-provide ng lahat ng aming mga pangailangan, Lord, sa araw-araw. Salamat sa Diyos, kaya dalangin, at pinabalik ko ang lahat ng kurang ganapin. Salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen. At amen. God bless you.